Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na po ba ito libre lang? Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po today's video sa politics tayo guys. PBBM at Inday Sara lalong lumagapak ang kanilang rating. So, ngayon guys, mainit na balita, kakalabas lang ng Pulse Asia. Diba ito sinasabi ko sa inyo dati. Nung pag-vlog natin dun sa Publicus Asia, hintayin natin yung Pulse Asia at saka SWS survey kung talagang magkakatugma sila. So, ito na nga guys, lumabas na nga yung survey ng Pulse Asia na lumagapak ang trust rating. So, unahin natin si Pangulong Bongbong Marcos, ang kanyang trust rating mula June, guys, mula June na June this year, 85% ang kanyang rating noon. At ngayong September, ito na guys, naging 71% na lang. Double digit ang kanyang lagapak. Almost 11 to 15 points, di ba? So, ang laki ng ibinagsak. Tapos ito namang si Inday, ang kanyang trust rating, mula June 2020, 87. Hindi mas mataas to, di ba? Yung 85 kanina kay BBM. Ngayon 87 siya nung June. At ngayon, September, 75% na lang. So para pasang awa na lang din 75%. Di ba sa exam 70, 75 pasang awa lang. So bumagsak na rin. Tapos yung kanilang approval rating, ang approval rating ni Pangulong Bongbong Marcos mula 80 nung June, 80% guys. Ngayon 65% na lang. Sumadsad guys, lalong sumadsad, di ba? Tapos ito namang si BP Inday Sara, ang kanyang approval ratings mula June 84% at ngayon 73%. So yun guys, di ba? Bumagsak din. So dito natin makikita na lahat ng survey mula Publicus Asia, Okta Research, di ba? Bagsak talaga lahat sila. Bumagsak. So isa lang ibig sabihin nito, talagang yung tao unting-unting nawawalan na ng tiwala sa kay BBM at kay Inday Sara. So, matindi, di ba? Kasi wala pa silang 2 taon, guys. Sinasabi ng mga eksperto, kapag may bagong president at vice president, at least 3 years, maganda-ganda pa yung performance. Di ba? Pagkatapos ng 3 years, doon na lalagapak. Karamihan sa mga naging pangulo at vice president natin. Pero ito, matindi, wala pang 2 taon, bagsak na kagad, di ba? Kaya ngayon, kung mapansin nyo, di ba, ikot ng ikot si Pangulong Bongbong Marcos talaga. Ikot ng ikot kasi nga, na sila, nababahala na sila. Nababahala na sila kasi nga, nakikita nila yung survey, nawawalan ng tiwala ng taong bayan. So, kailangan nilang gamutin ito. Kaya nga, paikot-ikot sa, pero kasi ang ginagawa niya, band-aid lang, di ba? Na ang problema kay Pangulong Bongbong talaga ay presyo ng bilihin. Doon sa nadali guys, doon sa nadali. Lalo pat nakako sila ng 20 pesos kilo ng bigas na walang nangyayari. At lalo pang tumaas kabaliktaran doon sa pinangako, di ba? Pinangako, pinangarap o kung ano pa man na tumatak sa isip ng tao o yun ang natanim sa kanilang isipan na kailangan mag-harvest. Di ba? O ngayon naman, o parang inutang niya sa tao at ngayon naniningil na yung tao, walang maibigay, mas malala pa doon sa pinangako ng 20 pesos kilo ng bigas. Dagdag mo na yung smuggler dyan, yung hoarder, ang dami, di ba? Lahat na, matas ng bilhin ngayon, nababalitaan natin, itlog, tataas na naman ulit guys. Ang itlog. Kaya nga matindi. Talagang ang sinapit ng taong bayan ngayon, hirap. Hindi may tatanggi, hindi may kakaila, na kahit na anong palusot ang sabihin nila, hindi ubra. Kaya nga humantong siya sa ganitong pagbagsak na ng kanyang trust at approval rating. So ito naman si Inday Sara, di ba? Alam naman natin, ang kanyang issue ng una,
yung karakter niya. Diba? Kung mapansin nyo, pagka mayroon sa ayaw, guys, inaaway niya kagad, di ba? Nagpatutsada sa kagad, pato sa press, di ba? Yan ang ginagawa niya eh. Naalala niyo, tambaluslos, di ba? Naglabas sa kagad ng statement niya sa media. So, tumatak sa tao yung tambaluslos kasi nga nakaaway niya itong si Martin Romualdez na alam naman natin lahat siya. So, ngayon, nung lumabas naman ang confidential fund, anong ginawa niya? Binanatan din itong si Franz Castro na sumita sa kanya at itong si Senador Risa Ontiveros. Pero kung titignan mo naman ang dahilan nila, tama naman, di ba? Kasi nga, may red flag ng COA. Hindi invento, di ba? Hindi invento, kundi totoong confidential. At sa ngayon, sobrang init na ng confidential fund. Napunta pa dun sa pagtanggal. So, sabi ng Kongreso, tatanggalin na nila ang confidential fund ni BP Sara na halagang 650 million dahil nga sa nangyari. Kasi guys, even yung mga mambabatas, takot na rin sila na pagka tinuloy nila to sa taong bayan, yari sila. Diba? Imagine, buti na lang at talagang ito sila Franz Castro at Senadora Ontiveros. Hindi tumigil. Talaga namang sinita ng sinita. Pero sa kabila ng pagsita nila, si Inday Sara, hindi pa rin nagpapaliwanag. Puro pa rin personal. At ngayon, tahimik na siya guys. Wala na tayong naririnig na comment dahil naramdaman din niya, nababahala na rin siya. Bumabagsak na ang kanyang trust, tiwala ng taong bayan at approval rating. Kaya, yan ang kanilang matinding challenge ngayon na talagang naniwala ang tao doon sa confidential fund, which is, yan naman talaga ang tama, di ba? Na yung paggastos niya, parang marangya din, di ba? Ng 19 days, gumastos siya ng 125 million. Talagang naratsyada niya, guys, kasi pag di naubos, kailangan ibalik sa kaban ng bayan sa National Treasury. E kaso pinilit siyang ubusin, ayun, nadali siya tuloy, nasilip siya ng red flag siya ng COA. Yan ang matinding challenge sa kanya ngayon na binabato sa kanya. At ngayon, dumidistansya na yung malaking niya sa kanya, ayaw na makisawsaw sa confidential fund kasi madadamay din. Dahil alam naman natin ang confidential fund na galing mismo din kay Pangulong Bongbong Marcos. So yung tandem na to guys, talagang bumabagsak na sila. Kaya kung hindi pa nila ito maayos sa loob lang ng halos 2 taon, mahigit lang. Pagka hindi pa yan naayos at hindi yan naramdaman ng tao, walang mangyayari. Lalo pa silang babagsak ng babagsak guys. Pero ngayon, nababalitaan natin ha, guys, mukhang liligwakin na ni BBM ang sarili sa Department of Angkat, Department of Agriculture guys. Kasi nga, walang nangyayari. So, ibang ano yan guys, ibang vlog natin yon, i-discuss natin. Mamayang gabi lang guys, tapusin lang natin. So, yan guys, at least tayo mga mamamayang tao, di ba? Mamamayang mga Pilipino. Hindi tayo tumitigil. Ako sa pag-vlog ko dito, call out tayo ng call out dito guys. At least yung mga nakakapanood nito, nare-realize nila na tama nga naman. Dahil kaban ng bayan yan, huwag waldas ng waldas. Pag-ingatan naman ng pinagpapagura natin lahat sa ating tax, di ba? So, abangan natin guys yung SWS survey naman. Di ba? So, isa-isa na lang. Sa Octa Research, bagsak. Di ba? Sa Publicus Asia, bumagsak sila. Sa Pulse Asia ngayon, bagsak. So ngayon, ang abangan natin, yung SWS survey. So SWS survey, beka naman, nilabas nyo na. Ikaw yun naman din naglalabas. Di ba? Kasi pagka ang nilabas niya, mas mataas, wala na, yari na siya. Alam na, fake ang yung paglabas ng survey. Kasi nga, ramdam ng taong bayan, hindi to pwedeng dayain. Nasabi mo, maganda performance, itataas mo. Hindi. Kaya, sigurado tayo babagsak. Pero kayo pa natin guys, yung SWS survey. Alright? So hanggang dito na naman po. Thank you very much.